Sa botong 10-5, pinigilan ng Korte Suprema ang pagpapatupad sana sa susunod na buwan ng kontrobersyal na Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Yan ay habang tinatalakay ng Korte ang mga petisyon kontra sa batas. Dismayado naman ang Department of Health, ilang women's rights group at iba pang pro-RH. Pero ang simbahan at mga pro-life, ikinatuwa ang desisyon ng Korte Suprema. Live mula sa Quezon City, may report si Jam Sisante. Jam? Jessica, pansamantalang hinarang ng Korte Suprema ang pagpapatupad ng reproductive health law na dapat sana ipapatupad sa unang linggo ng Abril. Dahil lamang sa pagbibigay ng... Napasugod kanina sa Korte Suprema ang mga grupong pabor sa reproductive health law. Ito ay para ipakita ang pagkadismaya nila sa kautusan ng Korte na pumipigil sa implementasyon ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Kung nais niyo pong pag-aralan ang tanong po namin sa 4 na buwan, bakit kailangan i-pending ang pagpapatupad ng batas na ito na dapat sana isisimula na next Sunday? Mukhang hindi pa natatapos ang tunggalian ng mga pro at anti-RH. May 4 na buwan kasing tatagal ang pagpigil sa pagpapatupad ng RH law na dapat sana i-implement na sa Abril. Ang kautosan ng Korte ay tugon nila sa may 10 petisyong kontra RH law dahil immoral umano at labag sa konstitusyon ang nasabing batas. Bumoto ang 10 maestrado pabor sa status quo anti-order. 5 naman ang kumontra kabilang si Chief Justice Marie-Lourdes Sereno. Sa June 18, itinakda ang oral arguments para sa mga petisyon kontra sa RH law. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, ikinatuwa ang balita. Hindi raw natitinag ang simbahan sa kanilang posisyon kontra sa naturang batas. May panahon kami na para lalong mapaigting ang pakikipag-usap sa tao, mapaliwanag ito, at least mapakita rin natin sa mamamayan na itong darating na eleksyon na ito'y napakahalaga, na talagang pag-aralan nila kung sinong dapat mailuklok sa Senado at sa mas malaking kapulungan ng lower house. The mere fact na ikaw ay ipapublic funding mo ang contraceptive at ipamimigay mo to, the mere fact na mandatory ang sex education sa public school, ito yung hindi natin kinakatigan. So yun yung mga maliliit na bagay na yun is parang konsuelong maliit, pero hindi yan ang kailangan. Pero ang Department of Health ikinalungkot ang kautusan ng Korte. Nananawagan din sila sa mga sumusuporta sa RH law na maging mahinahon. Nananawagan po ang Department of Health sa lahat ng kapanalig namin na manatili pong mapayapa, wag hong mag-overreact sapagkat nagawa nga natin ito sa loob ng mahigit na 1 dekada. Ang paghihintay po ay isang katangiang dapat may pagmalaki natin. So maghintay na lang po tayo ng resulta, nananalig po kami na magbibigay rin ng tamang pananaw ang Supreme Court. Ang Malacanang kumpiyansang may pagtatanggol daw nito at tuluyan ding maipapatupad ang kontrobersyal na batas. Nitong Biyernes, nilagdaan ang implementing rules and regulations ng batas. Pero napurnada ang pagpapatupad sana nito sa unang linggo ng Abril. Sa ilalim ng batas, obligasyon na ng lahat ng pampublikong health facility ang pagbibigay ng reproductive health care services at modern family planning methods sa ating mga kababayan. Jessica, sa ngayon wala pa raw natatanggap na official notice ang DOH mula dun sa Supreme Court tungkol nga dun sa inilabas na status quo anti-order. Pero pagka nakatanggap na raw sila ng official notice ay maglalabas daw sila ng mas detalyadong pahayag. Jessica. Pero Jam, dun sa desisyon ng Korte Suprema ngayon, ano ang basis nung 7 na pumabor sa pagpapalabas nitong order na ito? Was it on technicality, procedural ba, or did they discuss yung merits na mismo nung batas? No, yung morality. Jessica, hindi sinabi kung ano yung basihan ng 10 justices na bumoto dun sa paglabas ng status quo anti-order. Pero base dun sa karanasan natin sa pag-cover ng Justice Beat, usually naglalabas ng status quo anti-order or ng temporary restraining order para mapigilan or maiwasan yung posibleng paglabag ng batas habang pinag-aaralan pa nila yung kaso. Ito nga status quo anti-order, yung paglabas nito, hindi ito nangangahulugan na meron ng desisyon doon sa merits. They just need more time to study the issue bago magkaroon ng oral argument sa June 18. Jessica? So
procedural. And I stand corrected, 10 nga pala yung bumoto for the order, di ba? Yes, Jessica, procedural lang muna itong status quo ante-order. Okay, so ang ibig sabihin lang nito, magkakaroon ng hearing sa Korte Suprema to discuss itong batas na ito, tama? Yes, Jessica, sa June 18 nga magpe-present yung both sides ng kanilang mga argumento sa harapan ng mga maestrado ng Korte Suprema. Okay, Jessica. oral arguments pala ang tamang term doon. Maraming salamat, Jam Sisante.